Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Defeat evil from heart and mind through faith in Jesus Christ. Yeah. Ngayon po ibabasahin ko naman sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan, ang mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Kristo. At ayon po dito sa mga taga-Roma, Kabanata 13, Kabanata 13, talatang 14. Ito po ang mensahe. Ang Panginoong Yesu Kristo ang pagariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ng laman upang bigyan kasiyahan ng nasa nito. Patuloy po natin sa taga-Roma, Kabanata 12, talatang 2 hanggang 9. Ito po ang mensahe. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ng mabuti. Patuloy po natin sa 1 Korinto, Kabanata 13, talatang 4 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananagili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim na sa kapwa. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at pagtsatsaga hanggang wakas. Ito po, pagpatuloy po natin sa mga taga-Galacia, Kabanata 5, talatang 22 hanggang 26. Ito po ang mensahe. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong bagay. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating buhay. Huwag kayong palalo, palaway at bigwigin. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 4, talatang 31 hanggang 33. Ito po ang mensahe. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip kayo'y maging babait, maawain sa isa't isa at mapagpatawaran, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Patuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 4, talatang 8. Ito po ang mensahe. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Pagpatuloy po natin sa mga kay Apostol San Lucas, Kabanata 22 hanggang at talatang 4 na po. Ito po ang mensahe. Pagdating doon, sinabi sa kanila, manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. Ito po ang mensahe, salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng ng kanyang salita dito sa pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lives Promotions. Yan. Ngayon po ay pasalamatan natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at gayon din po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Yan. Ngayon po naman ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa tema na Defeat Evil from Heart and Mind through Faith in Jesus Christ. Yan. Ito yung mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Yung tema na gapiin natin yung kasamaan, gapiin natin ang demonyo sa ating puso't isipan mula sa pananampalataya natin sa ating banal na Panginoong Hesus Kristo. Yan. Yan ang nais ibabatid sa ating na banal na Panginoon Diyos. Kung paano natin gagapiin ang kasamaan, paano natin gagapiin ang kasamaan, demonyo,
mula sa ating puso at isipan. So, binigyan tayo ng, ginabayan tayo ng ating banal na Panginoon Kristo kung paano natin ito gagapiin. Ang evil o ang kasamaan o at ang particular ang maging ang mga demonyo at o si Satanas na kumukurap sa ating isip at anong hikay sa atin ng hindi mabuti, nanlalansi sa atin para tayo ay gumawa ng hindi mabuti. Mula sa ating puso at isipan na ito ay kanyang kinukurap na tayo nakapag-iisip ng hindi mabuti, tayo ay ang ating puso ay nakapagdudulot ng masamang kaisipan. Ngayon ay paglaban sa ating Panginoon Diyos at paggawa ng hindi mabuti. Ngayon ay nais ng ating banal na Panginoon Diyos na para tayo ay magapin natin yung kademonyohan na yan o yung mga kasamaan, paghahariin natin ang ating banal na Panginoon Kristo sa ating puso at isipan, sa ating pagkatao, sa ating pamumuhay. Pailalim tayo sa paghahari ng Panginoon Kristo. Manampalataya tayo sa Kanya ng lubos, buong puso. Manalig, maniwala tayo sa Panginoon Kristo. Ngayon ay isabuhay natin, isaisip natin ang Kanyang mga salita. Kagaya nito, na tayo ay sinasabi niya, ay tayo ay mag-isip ng mabuti, huwag tayo umayon sa takbo ng mundong ito. Ang kailangan tayo ay isipin natin ay kung anong kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. At yung inihag na ng ating banal na Panginoon Kristo, na tayo ay dapat tayo ay mayroong unang-una yung core, kinakailangan para madipit natin yung evil. Mula sa ating puso at isipan, mayroon tayong pag-ibig sa ating puso. So yun. So yan ang pangunahin na dapat nating nasa sa puso. Mayroon tayong pagmamahal sa Panginoon Diyos, sa kapwa-tao, kung may pagmamahal tayo, para madipit natin yung evil. Kasi kung may pagmamahal ka, hindi ka gagawa ng hindi mabuti. So, paano ba yung magmahal? Ito yung numerate niya. So, kinakailangan, matyaga ka, magandang loob. So, ganun yung kinakailangan na laman ng puso at isipan mo. Hindi ka nananagili, hindi ka nagmamapuri, o nagmamataas, kailangan mapakumbawa ka. Hindi magaspang yung pagbali, yan. So, hindi makasarili. So, yan. So, hindi magagalitin, mapagtanim sa kapwa, yan. And so on. So, dapat yung ating mga binasa na yan, yun yung mga dapat na isa sa buhay natin, isa sa puso natin, ipe-perspective natin. So, ganyan tayo hinuhubog ng ating banal na Panginoon Diyos para tayo ay madibig natin yung evil from our heart and mind. Sa bawat isa, mula sa bawat isa, sa gayon ay hindi ka gagawa ng masama. Hindi ka gagawa ng masama sa sarili mo, family mo, kapwa-tao mo. So everybody else kung ganoon ang iyong ikaw ay nahubog from that na kung paano ka mag-iisip, kung paano ang damdamin mo ay gagana. So kaya dapat ganyan mapagmahal ka at para makapag-isip ka ng mabuti. So ganoon ka dapat mag-iisip sa gabay ng iyong udyok ng iyong damdamin, ng pagmamahal na ikaw ay ganoon ka mag-iisip sa gabay ng Panginoon Diyos, na yun ng Panginoon Kristo. Yan, kinakailangan maka-spiritual kang mamumuhay. So yun. So we are molding para iniaaral sa atin tayo ay pinamumuhay na ng ating banal na Panginoon Diyos na maka-spiritual sapagkat yan yung ating patutunguhan pagdating ng takdang panahon. So, paano ba tayo maka-spiritual ng bumuhay? Yan, diba? So, yan. Kaya dapat tayo ay, dapat tayo ay, ano ba ang bunga ng Espiritu? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Yan. So, dapat yan ang perspective natin. Tayo ay may sa kapayapaan, kabutihan, katapatan, kainahunan, pagpipigil sa sarili. Yan. Dapat tayo ay hindi nag-iisip ng masama. Dapat namumuhi tayo sa masama. So, ganun tayo dapat ng mamalas. Hindi tayo gagawa ng hindi mabuti. So, ngayon, kung ikaw ay nakagagawa pa ng hindi mabuti, ay ikaw ay hindi mo pa napagsisisihan ito at ikaw ay nasa ilalim pa ng kapangyarihan ng demonyo at ayaw mo pang kumuwala rito. So, or ikaw ay patuloy nakagagawa ng hindi mabuti. So, you need to defeat it by dito sa mga aral ng Panginoon Kristo. Kung hindi mo naiiwasan ang paggawa ng masama,
ay hindi mo siya natatalo, malaking porsyento siya. Kumbaga para kang nakikipaglaban sa isang labanan, hindi mo magapi-gapi yung kalaban mo. Palagi kang talo. 'Di ba? Kasi nga nakagagawa ka ng hindi masama. Palagi kang nakagagawa ng masama. Palaging nauubos yung kampo mo kasi nga hindi ka sumusunod sa gabay ng Panginoon Diyos para gapihin mo yung mga demonyo, yung mga kalaban mo. So, ikaw ang nagagapi niya dahil sa hindi ka nakasusunod sa kalooban ng Panginoon Diyos, hindi ka matatag. So, kaya kung ikay nakagagawa ng masama, ganun yung mangyayari parang sa labanan, ay palagi kang talo. Palagi kang nagagapi ng kalaban mo. Hindi mo nasusunod kasi yung gabay kung paano ka makikipaglaban. Dapat nasusunod mo yung gabay kung paano makikipaglaban para talunin mo yung kalaban. Ito, ang gabay na pakikipaglaban from your heart and mind para matalo mo yung evil o yung masamaan. Ngayon, hindi mo matatalo sa puso't isipan mo yan kung hindi mo susundin yan. Kaya alisin mo yung sama ng loob, galit, yan. Magpatawad ka, magpatawaran ng bawat isa. So sa pamamagitan noon ay natatalo natin yung kasamaan kung tayo ay ganyan ang pamumuhay sa isa't isa. Diba? Mula sa sarili natin. At syempre, yung pagpapatawad kung halimbawa yung isa ay nagkamali. At yung mga tao ay halimbawa hindi naman nananampalataya, kagaya natin na kung tayo mananampalataya, tayo makakaasa yung halimbawa nakatutupad ng kalooban ng Panginoon Diyos, yung kapwa natin nananampalataya, yung hindi. Kapag nagawa ka ng masama, paano mo ihaharap ang gagawin mo? So hindi ka rin patuloy kang tutupad kung paano maharapin yan. May gabay kung paano maharapin. Yun nakagagawa ng di mabuti sa iyo. Mapipigil ka sa sarili mo. Ikaw ay mahilig sa kapayapaan. At ang iharap mo sa kanya ay yung siya ay pangaralan mo, siya ay baguhin mo. Sa pamamagitan ng mabuting balita rin na nagtuwid sa iyo, umabay sa gano'n din ay gagabay mo sa kanya. Yan. So gano'n ang dapat na paggabay. Para laban doon sa mga tao na mga hindi naniniwala, ikayatin mo rin sila sa mabuti. So gano'n. So mula sa sarili mo kung defeated na yan, so pag humarap ka doon sa masasama, ay gano'n mo maharap sila. So yung mula sa sarili mo pa lang yan, ngayon kung may katunggali ka na, halimbawa may masama na gumagawa sa iyo, so hindi ka basta gagawa ng, dahil nga wala pa ng sarili mo, hindi mo napipigil mo na gumawa ka ng hindi mabuti sa kapwa-tao mo, lalo na gumagawa ng masama. So hindi ka mismo yung pagmumula ng kasama para sapakin mo na lang yung isang tao dahil gusto mong sapakin siya, naiinis ka halimbawa. So ngayon, lalo na kung gumagawa ng masama sa iyo, makikipag-away ka. So hindi ka dapat ganoon kasi kapag ka ganoon, tatalunin ka nung demonyo kapag nag-initiate ng gulo. So masama ang pupulutan nun, ang kalalabasan nun. Kaya magpipigil ka sa sarili mo, paiiralin mo yung pananampalataya mo, at palagi kang mananalangin para hindi ka madaig ng tukso sapagkat yung nakapaligid sa iyo, puro tukso yan kung masama. Ngayon, mula doon sa sarili mo, yung pita ng laman mo, iba't ibang pita ng laman mo na napipigil mo yan from faith in Christ sa pagpapailalim natin sa Kanya, sa pagtupad ng Kanyang kalooban. From, yun na nga yun. Nagmamahal ka at yun, enumerate natin, at iba't ibang mga gabay, baka po mga spiritual, kung paano tayo magpipigil muna sa sarili and with the others na facing others ngayon kung sila naman yung gumagawa ng masama sa iyo. So, nakakasama rin yan mula sa pagpipigil sa sarili, kung paano natin pinokontrol ito para tayo ay kung paano natin talunin yung ating makalaman na pita, yan. Kung gusto natin ng tayo ay magalit, kung tayo ay maghiganti, tayo ay gumawa ng hindi mabuti sa kapwa-tao. So napipigil natin yan, nalilipit natin yung yung evilness na yon na maaari natin magawa from this faith in Christ at yung kanyang iniaral sa atin. So naiwasan natin yun. Napipigil natin at tayo mananalangin palagi para tayo madaig ng tukso at tayo tulungan ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo mula dyan sa pagtupad na yan para matupad natin yan from our heart. O tayo ay ginagabayan pa ng iba't ibang kapangyarihan niya para matulungan tayo na magawa yan from our behavior na nababago niya. Lalo na pleasing others na magagawa ng masama at andyan sa paligid mo ang mga kasamaan. So, alam mo kung paano pang ibabawan ang mga samaan at talunin sila from your heart and mind at
kung paano mo harapin at tatalunin sila sa pamamagitan ng pangingibabaw ng mabuting balita sa kanila. Sila ay pagbabaguhin mo, sila ay gagawin mo mabuti. So, ganun natin tatalunin ang kasamaan para sila ay mabigyan ng buhay ng Panginoon Diyos. So, yun. Ngayon, siyempre maraming pasaway. Mabigat yan kapag maraming pasaway. So, you do suffers kapag ginagawa. Pero kaya nga, binibigyan ka ng katatagan. Dahil you suffers doon sa mga ginagawa ng masamang ibang tao, lalo nagdudulot ng kahirapan sa iyo. Nasasaktan ka, di ba? So, yun, nagbibigay sa iyo ng kung anong kapigatian. So, kailangan ng katatagan. Kasama yan doon sa kung paano tayo idinipit natin yung evil. So, maging matibay ka. Then, sa pagpapabago ng kapwa-tao natin, para harapin natin yung mga masasama na yan. Kung paano natin sila iiwasan. Kung paano tayo kapag tayo ay naagrabyado. So, hindi dapat mag-iiganti. Hindi tayo gagawa ng masama. Bagkos, tayo ay magbabaguhin natin sila, gagabayin natin sila sa mabuti, kung tayo ay mahaharapan natin sila, at tayo ay nakikisa sa paggawa ng mabuti ng pangkalahatan. Lalo na ang gobyerno, kung sila ay gumawa ng tayo nakikisa sa gobyerno sa pagsunod sa batas at pag-iibayo ng batas ng ating pamahalaan. Kasi yung naggawa din ang Diyos ng batas para naman disiplinahin yung mga gumagawa ng hindi mabuti. Na talagang, halimbawa, ang kanyang kasamaan, hindi ba sa sumimangot ng sayo at ganun ang kasamaan ng ugali, hindi naman sakop ng batas yun. Ngayon, kung sakop ng batas, so mananakit sa'yo, pinapatay ka na, so yung batas ngayon ang authority para diyan. Ikaw naman bilang sarili mo, pilitin mong maiwasan yung kagaya ng ginawa ng Panginoon sa Kristo. Yung pumapatay sa kanya, iniwasan niya. Kung hindi na niya mapangaralan, iniwasan niya. Hindi nga lang siya nagreklamo kay Herodes para supilin yung mga pumapatay sa kanya dahil siya yung gobyerno. Diba? So, kaya ganun siya nagpigil, nagpasensya doon sa mga ganung klase na tao na kumakalaban sa kanya. At siya nga ay naabuso pa para siya ipako nga sa krus at doon nagkaroon ng kaganapan. So, ngayon ay sa ating bilang pangkaraniwang tao, ay meron tayong gobyerno para gumawa dyan sa mga ganun na gumagawa. At tayo may pagpapasensya para maiwasan natin at kung mapakaya pa natin sila mapagbago, mapangaralan. Kung hindi na, ayun yung pamahalaan para magtugid sa kanila. Kasi kung ganun kabigat na legal, so yun ang mahirap doon. Kung hindi mo sila masasaway sa mga bagay na yan at mapagbabago. Merong gobyerno para sawayin sila or disiplinahin sila. Because hindi mo na kayang ibahagi sa kanila yung disiplina ng Panginoon Diyos, kagaya ng mabuting balita. So, binabaliwala nila, patuloy sila sa masama. So, yun ang mabigat doon, kapag kaganoon yung pinakarap. But, definitely, kung na-compare mo ng evil sa sarili mo, so, ang compare mo naman yung evil ng iba na sa ibang tao na gumagawa ng hindi mabuti. So, hindi pa nila na-compare yung evil sa mga katawan niya. Tutulungan mo sila ma-compare yung evil sa katawan nila sa pamamagitan din ng pagbabahagi ng mabuting balita. Ang magagandang bagay para sila ay bumuting tao. But, you cannot change them, may disiplina naman yung ating gobyerno para disiplinahin sila. No? If not, so Diyos na ang bahala sa kanila kapag talagang So ngayon ay, so ganyan ang dapat natin gawin to defeat evil in our body, sa ating pagkatao, puso't isipan, at ganun din sa kapwa-tao natin, how to defeat evil from others yun, o how to defeat Satan, how to defeat demon, mula doon sa kanyang paghikaya sa ibang tao na gumawa ng hindi mabuti na nakapalibot sa atin. And for our heart and mind na kinukurap ng mga demonyo para ikaw ay mag-isip, gumawa ng masama, ang puso mo ay ikurap para magalit ka, ikurap para maghiganti ka, ikurap para ikaw ay gumawa ng hindi mabuti. So from your heart, nagsimula ka ng masama, o ikaw ang magsisimula mismo ng masama, not a retaliation to others. So hindi ganon. Sa magturo ng mabuting balita, so yun, didipit mo yung ganon sa iyong puso't isipan para hindi ka matangay nung tukso na ganon na ikaw ay gumawa ng masama sa kapwa mo because masama yung kapwa mo, or ikaw mismo ang gagawa ng masama because
yun yung inuudyok ng puso at isipan mo. Kung gusto mo gumawa ng masama, yun inuudyok ng iyong kalamnan, di ba? Kaya kung gusto mo maging ikaw ay usaping sexual, inuudyok ng usaping sexual sa'yo, maghanap ka ng babae at may pagtali ka ng makipagtali, di ba? So, yun yung tawag ng ibang pita ng laman sa'yo. Hindi lang naman yun ang pita ng laman, marami ang pita ng laman. Parang trip mo, sapakin mo lagi yung kapwa-tao mo pag nakakita ka ng medyo gwapo So, gagawin mo, pita ng naman yun. So, gusto mo, ikaw ay politiko, makapangyarihan ka, gusto mo na nakain yung pera ng gobyerno, pita ng naman yun. Gusto mo, mayaman ka, diba, gandaanin mo sa masama, pita ng naman yun na nag-uudyok sa iyo para gumawa ng masama para maabot yun at the expense of other, diba? So, kaya mapipigil mo yun, you defeat evil from that sa pamamagitan ng gabay ng ating banal na Panginoon, papailalim sa Kanya, pananampalataya. So muli, sana nagabayan na naman kayo ng Bible Life Promotion sa inyong spiritual na pamumuhay. At kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual mula dito sa gabay na ito ng ating banal na Panginoon Diyos na kayo ay mamuhay ayon dito upang hindi tayo magkasala sa udyok ng demonyo mula sa ating puso at isipan at mga nakapaligid sa atin na nagiging tukso sa atin para tayo ay gumawa ng hindi mabuti, di ba? So kaya tayo ay magpailalim sa Panginoon Diyos at para tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual mula sa pamumuhay na ito na gabay ng mabuting balita. At kabuuan ng mabuting balita is sa buhay natin sa pagpapailalim natin sa Panginoon Diyos mula sa Panginoon Kristo, pananampalataya natin. Kaya mag-ibayad tayo ng pananampalataya para mula dito ito yung makapangyarihang gabay at iba't iba pang kapangyarihan na gabay ng Panginoon Kristo to protect us. Halimbawa, yung maraming masama kung gagawa nito sa protektahan kanya from doing the good. Yeah. So, ganun mga bagay para hindi ikaw ay makapagpatuloy ng pananampalataya sa kanya sa pagpapailalim sa kanyang pag-aari. At magabayan kanya sa patuloy na pagpapalagana, paggabay doon sa mga nagkakamali, naliligaw ng landas. Nakagaya mo rin na binigyan ng pagbabago, pagpapatawad ng Panginoon Diyos para manampalataya sa Kanya. Di ba? So, at kung ikaw nagkakamali, pagsisisihan mo palagi yung pagkakasala mo para makapagbago ka. Kasi hindi po pwede hindi mo pagsisisihan yon para ikaw ay maging maging malinis ang iyong pagkatao na natatalo mo yung demonyo mula sa kagaya din ng pagsisisi. Mula doon sa mga nasabi natin na gagawin natin mga pamumuhay, pag-uugali, puso at isipan na paggawa. At kung ikaw ay nakagawa, natukso kang gumawa hindi mabuti, to defeat it, magsisi ka kaagad at gawin mo muli yung mga pagagandang bagay na ginagabay sa atin para muli ka na namang manaig yung mabuti at magapin mo yung masama. Kasi yung patuloy kang magagabi kung hindi mo pagsisisihan, yan, patuloy mong gagawin yon. So, yun. Yan. Sana ay patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria, at maliwanagan kayo at mabuklod sa ating pamubahagi ng mabuting balita, at kayo ay magkaroon ng buhay at kaligtasan spiritual sa pagpapalang ito ng banal na Panginoon Diyos. Yan. At doon sa interfaith unity, patuloy tayo magkaisa, unawain natin yung ating mga relihiyon, hindi tayo nagkakaroon ng sigalutan, awayan, na nauwi sa karahasan, digmaan. Magkakagabay tayo ng kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan sa bawat pamilya, community, bansa, at buong mundo. At doon sa CBCP Vatican Church, patuloy kayo magabayan ng Banal na Santa Maria, ng mabuting balita, at patuloy niyong pagbuklorin ng sangkatauhan mula sa Pilipinas, mula sa ating mabuting balita at Panginoon Kristo. Sa ating munting kakayanan, patuloy tayo na ng palataya ng paggabayan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, ang Banal na Espiritu Santo, Banal na Maria, ng kapangyarihan, pagmilagro presensya, at patuloy natin mapagbuklod sa katauhan sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon Kristo. O pagpatuloy natin ang pagbubuklod ng Panginoon Kristo sa pananampalataya sa Panginoon mula sa kanyang pag-aari. Yan. At kayo ay gabayan tayo ng kanyang kapangyarihan. At gayon din sa paggabayan natin sa kapamanan, gabayan tayo ng kanyang kapangyarihan para sa paggabay natin sa mabuting pamamahala o sa
mga kapamalaan na gabayan ng mabuting balita, yung mga kapamalaan kakibat ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos. O ang presensya ng Banal na Santa Maria at ng Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo. At yung mga kapamalaan, mamahala kayo ng mabuti at matuwid, maliwalagan kayo, mamahala kayo ng mabuti at matuwid kung inyong karapatan sa tao. Sa kayo mamumuhay ng ayon sa karapatan, mapayapa ang inyong mga nasasakupan. Higit sila ay nakikinabang sa inyong mabuting pamamahala at sila ay makakapanampalataya na lubos sa ating Banal na Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. Wala man ang kanilang pananampalataya. Yan. Muli, sana ay tayo ay patuloy na pagpalain, protektahan ng Banal na Panginoon Diyos, sama-sama natin sa buhay ang mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.